When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pumili o ang siyang pumipili sa anuman ang kanyang naisip. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa sangkatauhan at kanyang pinili ang mga propeta. Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng mga buwan at kanyang pinili ang banal na buwan ng Ramadan. At Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng mga lugar at kanyang pinili ang mga masjid. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang tinatawag na tawbah, ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, alamin natin na ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay obligado sa bawat isa sa atin. Ang tawbah ay obligado. Ito ay wajib sa bawat isa sa atin. Pinatutunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Sa malapit na kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa tubu ila Allahi jami'an." At magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun, o kayong mga mananampalataya, la'allakum tuflihun. Nang sa ganon, kayo ay magtagumpay. Nang sa ganon, kayo ay magwagi. At kanya pang sinabi, "Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O kayong mga mananampalataya, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Magbalik loob kayo sa inyong Panginoon, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nasuha. Pagbabalik loob na totoo, sincere, islas. At kanya pang sinabi, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi." Humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon, matapos iyon, kayo ay magbalik loob sa Kanya. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng nilikha ay tiyak na makararanas ng tinatawag na kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng may buhay ay katiyakan na makakatikim, makakaranas ng tinatawag na kamatayan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Katotohanan sa iyo Muhammad ay mamamatay, at katotohanan sa kanila ay mamamatay. So lahat ng nilikha ay nakatitiyak tayo na darating ng tinatawag na kamatayan. Sumalipin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Umar radiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Pintahin ninyo ang inyong mga sarili qabla an tuhasabu. Bago Nag-video ka? araw na kayo ay pupintahin. Ibig sabihin Malak- sa araw ng pagbubuhay. Ano? Malipin ang Allah subhanahu wa ta'ala. 30 times niya yun. Ating makaisipin na Kaya ito habang sa'yo? tayo ay nabubuhay, Suy. habang hindi pa dumarating sa atin ang tinatawag Layo. na kamatayan, nararapat sa atin ang tinatawag na patimbangin natin ang pagtimbang sa ating mga gawa. Nararapat natin kwentahin ang mga bagay-bagay na ating nagawa. Mula sa mga mabubuting gawa at mula sa mga masasamang gawa. So nararapat sa atin, obligado sa atin,
Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi 100 marra. O kayong mga tao, tubu ila Allah wastaghfiruh. Magbalik loob kayo sa inyong Panginoon, wastaghfiruh, at humingi kayo ng kapatawaran sa Kanya. Fa inni atubu fil yawmi 100 marra. Katotohanan sa akin, katotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabalik ko, humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng isang araw ng 100 beses. 100 beses. At sa isang pang hadis, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wallah, sumusumpa ako sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta Muhammad, Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi. Katotohanan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la astaghfirullah, ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra. At ako ay nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng isang araw ng higit sa 70 ulit. Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, humihingi ng kapatawaran, nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ipinaalam na sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ano man ang kanya nagawa ay naipatawad dito sa kanya, at anong bagay na hindi pa nagawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa niya nagawa, ito ay pinatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatan lil alamin, awa sa sangkatauhan, humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ordinaryo, isang espesyal na nilalang na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Espesyal na nilalang. So tayo pa kaya na mga ordinaryong alipin namin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magbalik loob sa Kanya? Hindi humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sino kayo? Sino ako? Sino tayo? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatul hasan, ang pinakamagandang model na kung saan walang pagduda na makakapasok sa paraiso, walang pagduda. Subalit patuloy pa rin na humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Patuloy pa rin na humingi o nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alamin natin na tayo, na ninalangin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi kailanman mawawala sa atin ang tinatawag na pagkakamali. Tayo ay may katiyakan na ang bawat isa sa atin ay magkakamali. Hindi mo pwede sabihin na ako ay hindi kailanman magkakamali. Pinatutunayan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang hadith al-Qudsi, Ya ibadi, o aking alipin, innakum tukhti'una fil layli wan nahar. Katotohanan sa inyo ay nagkakamali sa gabi at sa araw. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. At ako ay nagpapatawad ng lahat ng inyong mga kasalanan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Humingi kayo ng kapatawaran sa akin at ipagpapatawad ko sa inyo. So Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasabi na lahat tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na pagkakasala. Lahat tayo ay nagkakamali. Sa isa pang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sinabi, Kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Ang lahat ng anak ni Adam khata ay nagkakamali. Wa khairul khata'in, at ang pinakamainam sa iyong mga tao na kung saan nakagawa ng kasalanan, sa mga tao na kung saan nakagawa ng kamali sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tawabun.
ang mga tao nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang pinakamainam. Ang mga tao na kung saan nakagawa ng bagay na nabasa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga tao na kung saan nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang hadith na ito ay nagpapatunay lamang na walang sino man sa atin ang magsasabi na ako ay kailanman ay hindi magkakaroon ng kamalian, na ako ay kailanman hindi magkakaroon ng pagkakasala. Sumalipin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gayon, tayo na mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkakamali. Ano ang dapat natin gawin? Ano ang dapat natin gawin? Na kung saan ang kamatayan ay hindi natin maiwasan. Ano ang dapat natin gawin sa mga kamalian na ating nagawa? Kailangan natin ipag-isipan habang hindi pa dumarating ang tinatawag na kamatayan. Ang kamatayan ay dumarating na biglaan. Al-maut baghtah. Biglaan. Hindi natin alam walang sino man ang nakakaalam sa atin. Mabuti na lamang kung ikaw ay nadala ka sa ospital o dumaan ka na tinatawag ng sakit. Mayroon kang tsansa na maiisip mo na mabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano halimbawa kung biglang dumating sa iyo ang kamatayan at wala lang tsansa? Anong gagawin natin? So yun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniinganyo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tinatawag na pagbabalik loob sa Kanya. At tawbah, natubu ila Allah, pagbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niyo ba mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala ay napakasaya kapag ang isang alipin ay nagbalik loob sa Kanya. Kanyang sinabi, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Kanyang sinabi sa malapit na kalugan, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Katotohanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kinalulugdan niya ang mga tao na nagbabalik loob sa Kanya. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. At kinalulugdan Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na nagdadalisay sa kanilang mga sarili. So Allah subhanahu wa ta'ala Sorry. ay nagagalak Gagi. sa sino man na kanyang alipin na nagbabalik loob o humihingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan kanyang nagawa. Sa isang hadith sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lillah afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lillahi afrah. Allah subhanahu wa ta'ala ay mas masaya bitawbati 'abdihi sa pagbabalik loob ng kanyang alipin min ahadikum sakata 'ala ba'irihi wa qad adalahu fi ardin fala, kaysa sa taong may wala niya ang kanyang kamilyo at kanya itong nakita ng biglaan na lamang. Kung gaano kasaya ang tao na mahagilat niya o makita niya ang kanyang kamilyo, mas lalong masaya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin na nagbabalik loob sa kanya. Halimbawa na lamang, mayroon kang magandang cellphone, Android, Galaxy S4, mashallah. Ano ang mararamdaman mo kapag ito ay nawala? Wallahi thumma wallah, tiyak na malulungkot ka. Pero kapag nakita mo ito na biglaan, anong kay saya? Mashallah, nakita ko, nahagilap ko ang aking Galaxy S4. Kung gaano ka kasaya, mas masaya Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabalik loob ng kanyang alipin. So ang iyong kasayahan ay hindi niya kaya mapantayan ang kasiyahan Allah subhanahu wa ta'ala. So mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, napagalaman natin na Allah
na isang modelo, tagapagpalaganap ng relihiyong Islam, ay nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang mga naunang propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinabi ni Musa alayhi salam, "Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim." Si Musa alayhi salam ay nanalangin sa kanyang Panginoon, "Rabbi inni dhalamtu nafsi." O aking Panginoon, katotohanan, binigyan ko ng kamalian ang aking sarili. Faghfir li, kaya inyo akong patawarin. Faghfara lahu, kaya siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay lagi na nagpapatawad, ang pinakamawain. So yun si Musa alayhi salam, isa sa pinakadakilang propeta ng Islam, humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ama ng mananampalataya, gayon din si Ibrahim alayhi salam, na kanyang sinabi, "Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab." O aming Panginoon, ang sabi ni Ibrahim alayhi salam, "O aming Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking mga magulang at ang lahat ng mga sumasampalataya sa araw na ang pagtutuos ay isasagawa." Siyon ang ama ng mananampalataya, humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, humihingi ng kapatawaran para sa kanyang mga magulang, humihingi ng kapatawaran para sa lahat ng mga mananampalataya. Yon ang ama ng mananampalataya, Ibrahim alayhi salam. At hindi na nagpapahuli si Nuh alayhi salam, na kanyang sinabi, "Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat." Sinabi ng propeta Nuh alayhi salam, "O aking Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking mga magulang at sa sinuman na pumapasok sa aking tahanan nang may pananalig at lahat ng mga sumasampalataya ng mga lalaki at sa mga sumasampalataya ng mga babae." Isa lamang yun sa mga dakilang propeta ng Islam, humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong tagapagpalaganap, mga taong pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong espesyal, humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng kanilang mga sarili at mula sa kasamaan ng kanilang mga pamilya, sa mga nagawa ng kanilang mga pamilya na hindi o labag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mas lalo kayang ipinapanalangin na ipagpatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ng mga labag, mga gawain paglabag ng kanyang mga alipin ng mga mananampalataya. So yun ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alamin natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maawain, at ang mapagpatawad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tigib na mapagpatawad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa huwa alladhi yaqbalu at-tawba 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun." At siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbalu at-tawba 'an 'ibadihi, ang tumatanggap ng pagtitika, ang tumatanggap ng pagsisisi ng kanyang mga alipin, at nagpapatawad ng mga kasalanan, at batid niya ang inyong mga ginagawa. So Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatawad, ang tumatanggap ng pagsisisi, ng pagtitika, ng pagbabalik loob ng isang alipin. So yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa ya'lamu ma taf'alun," at alam ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid, ang nakakaalam sa anumang ating ginagawa.
At kanya pang sinabi, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ang inyong Panginoon, ang tigib. Ang inyong Panginoon, ang mapagpatawad. Sumaligin Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pagsala, walang pagduda na Allah subhanahu wa ta'ala ay katiyakan na tatanggap ng ating tinatawag na pagbabalik loob sa Allah sa Kanya. Ito man ay malaking kalapastanganan sa Kanya, sa Kanyang mga batas, o ito man ay malaking paglabag sa Kanyang kautusan. Mga alipin Allah subhanahu wa ta'ala. Isang katanungan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, Afala yatubuna ila Allah? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu? Hindi ba sila magbabalik loob o magsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala at hihingi ng kanyang kapatawaran? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu? Wallahu ghafurur rahim. Sapagkat Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi na nagpapatawad ang pinakamawain. Ibig sabihin, iniinggan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbalik loob sa Kanya. Hindi na sinasabi na kapag kayo ay nakagawa ng kasalanan, huwag kayong magbalik loob. Hindi na sinasabi na kapag kayo ay nakagawa ng kasalanan, wala na kayong masusumpungan na pagpapatawad. Wala na kayong mababalikan. At kabilang na kayo sa mga talunan. Hindi. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun rahim. Ang mapagpatawad, ang pinakamawain. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ating Panginoon. At kanya pang sinabi, Wa inni laghaffarun liman tab wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sabi Allah subhanahu wa ta'ala, at katotohanan, ako ay lagi na nagpapatawad ng paulit-ulit sa Kanya na nagtitika. Paulit-ulit, Allah subhanahu wa ta'ala ay tumatanggap ng pagbabalik loob ng isang alipin kahit pa ito ay paulit-ulit lamang. Paulit-ulit na nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Liman taba wa amana, at sumasampalataya sa aking kaisahan, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi nag-aakibat ng mga katambas sa pagsamba sa akin, ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at gumagawa ng mga kabutihan at nagpapatuloy sa pananatili sa patnubay. So yun ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang maawain, ang mapagpatawad. At kanya pang sinabi, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mga alipin Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, Qul ya ibadi, ipabadya mo Muhammad, o aking mga alipin na nagkasala laban sa kanyang sarili sa pamamagitan ng masasamang asal at kasalanan, la taqnatu, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Katotohanan, siya ay lagi na nagpapatawad ang pinakamawain. So yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nararapat sa isang mananampalataya ang magsabi na ako'y walang pag-asa. Walang pag-asa na ako'y patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi maaari sa isang alipin ang magsabi ang wala na tinatawag na pag-asa. Yun ay isa sa mahalagang aral na dapat malaman ng isa sa atin. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng isang alipin, ito man ay kasing lawak ng kalangitan o ito man ay kasing lalim ng karagatan, ang Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a. Pinapatawad lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan. Walang pinipili. Yun ang Allah subhanahu wa
La taqnutu. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una, udhakiru nafsi wa iyyakum alla naqnut min rahmatillahi jalla wa ala. Pinapayuhan ko ang aking masarili, pati na kayo, na huwag tayong mawala ng pag-asa mula sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano pa kalaki ang mga balakid na ating hinaharap, ang mga problema na ating hinaharap, ang pagpapakamatay na tulad ng ginagawa ng mga musyrikin, na tulad ng ginagawa ng mga walang pananampalataya, ay hindi lunas upang matakasan mo ang tinatawag ng mga balakid, tinatawag ng mga problema. Ilan ba sa mga tao ngayon ang kapag hindi nila kaya ang isang problema, wallahi summa wallah, kumukuha ng tubig at saka itatali ang sarili. Ano ang mangyayari sa kanya? Ano ang mangyayari sa kanya? Wala siyang patutunguhan kundi ang naglalagabdab na apoy ng ipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yaon na mga walang pananampalataya. Mga walang pananampalataya. Mga walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga walang pananampalataya na kung saan ang alipin ay mayroong malaking pag-asa mula sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumalipin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba. Nasabi natin kanina ng tauba ay obligado. Ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay obligado. Shurut at-tauba, ang sabi ng mga ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanb. Ang paghingi ng kapatawaran, ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay obligado sa bawat kasalanan, sa bawat kamalian. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق الآدمي فلها ثلاثة شروط. Halimbawa, kung ang maksiya, kung ang paglabag ay sa pagitan ng alipin at sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroong tatlong kondisyonis. At ano ang kondisyonis nito? Ahaduha ay yuqli'a 'anil maksiyah. An yuqli'a 'anil maksiyah. Unang-una sa kondisyonis, kapag ang isang tao ay tunay na nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa oras din na iyon ay kanyang ihihinto ang tinatawag na paggawa ng maksiyah, ang tinatawag na paggawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang una. Kapag sinabi mo, Ya Allah, ako ay nagbabalik loob sa iyo, sa oras din na iyon, kailangan mong itigil ang iyong ginagawang maksiyah. Halimbawa, mayroon kang hawak na alak at sinabi mo, Ya Allah, simula ngayon ako hindi na iinom ng alak. Sa oras din na iyon, kunin mo ang alak na iyong iniinom at ito ay iyong itapon. Yun ang isang halimbawa lamang. Pangalawa, ay yandama ala fi'liha. So nararapat sa tao na nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yandama ala fi'liha, ay dapat niyang pagsisihan ang mga kasalanan na kanyang ginawa. Dapat niyang pagsisihan ang mga kalapastanganan, ang mga pagsuway, ang mga paglabag na kanyang ginawa sa kanyang Panginoon. Dapat niya itong pagsisihan. So yun ang pangalawa. Ang pangatlo ay ya'azima an la ya'uda ilayha abada. Nararapat sa tao na nagsisisi, sa tao na nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ya'azima an la ya'uda ilayha abada. Ay dapat hindi niya babalikan ang paggawa ng maksiyah kailanman. Hindi niya babalikan ang paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala kailanman. So yun ang pangatlo. Yun ang pangatlong kondisyones. Kung ang paghingi ng kapatawaran ay sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagitan ng alipin. Wa in kanat al-ma'siyah tata'allaqu bi adami
tata'alaqu bi adami ay mayroong koneksyon sa kanyang kapwa-tao, fasyurutuha arba'a. Mananagdagan ng isa ang tinatawag ng pagbabalik ito, at tinatawag ng Christianis. Mananagdagan ng isa. Hadi at thalath, si mga unang nabanggit natin, at ang pang-apat, wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Ay dapat niyang may balik ang karapatan ng kanyang kapatid sa pananampalataya. O ang karapatan ng tao na kanyang nagawan ng hindi maganda. Halimbawa na lamang, kapag nagnakaw ka sa iyong kapatid, halimbawa na lamang, kapag nagnakaw ka at gusto mong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan na ibalik mo ano man ang iyong kinuha upang tanggapin ang iyong tinatawag na pagpapatawad. Ang pagtanggapin ang tinatawag na paghingi mo ng patawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kinuha mo ang kanyang Galaxy Tab 10.1, tapos papalitan mo ito ng Galaxy S2, hindi rin pwede. Kung ano ang kinuha mo, dapat yun ang ibabalik mo. Huwag mong hintayin na darating ang araw ng paghukom na sisingilin sa iyo ano man ang iyong ninakaw. Simulan, kinuha niya ang aking Galaxy Tab. Ya Rab! Okay, Fulan, ibalik mo ang kanyang Galaxy Tab. Masya Allah. Sa araw na yun, wala na. Wala na. So, ang mabuting gawa mo ay mapupunta sa kanya. Paano ngayon kapag naubusan ka ng mabuting gawa? Paano ngayon? Ang gawa na masama ng iyong nagawa ng hindi maganda ay mapupunta sa iyo. Okay, huwag mong ibalik sa akin ang Galaxy Tab. Pero yung kasalanan ko, mapupunta sa iyo. Katakutan natin Allah subhanahu wa ta'ala na sa araw ng paghukom ay magkakaroon ng tinatawag na adal, ay magkakaroon ng tinatawag na justisya. Kung ikaw ay nakapaglibas sa iyong kapatid, nararapat mo itong hingan ng kapatawaran. Ya akhi, ya ukhti, pasensya ka na, nalibat kita minsan. Pasensya ka na, napagsabihan kita ng hindi maganda. So nararapat sa atin na hinga ng dispensa, hinga ng kapatawaran sa ating kapatid, ano man ang ating nagawa. Huwag natin hintayin na darating ang iyong magkiyama. Okay, yung iba mo sa akin, asa na? Katakutan natin ang araw ng paghukom na kung saan lahat ng gawa natin, lahat ng baho natin, hindi lang yung maganda yung pabango. Pati baho natin ay mailalagtad. Katakutan natin ang araw ng paghukom. Sumangalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah, "Innama at-tawbatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna as-su' bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allah 'alaihim wa kana Allah 'aliman hakima." Sumalapit na kaulugan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ng kasamaan ng kawalan ng muwang, pagiging inosente at kaya nagsisi matapos ito. Sa kanila ay babaling Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapatawaran at ang Allah ay ganap na maalam at tigib ng karunungan. Sumalapit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo halimbawa ay walang kaalaman o hindi pa natin alam isang bagay,
inni tubtu al-an. At siya magsabi, ngayon ako ay tunay na nagsisisi. Inni tubtu al-an. Ngayon po siya magsisisi ngayong dumating na sa kanyang harapan, si Malakal Maut. Walal ladina yamutuna wa hum kuffar. Gayon din naman ang mga dinatnan ng kamatayan habang sila nagtatakwil sa pananampalataya sa Islam. Yung mga tao ang hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nasa harap na nila si Malakal Maut at sasabihin, hindi tubtu al-an. Ako ay humihingi ng kapatawaran. Ako ay nagbabalik loob ngayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanila ay aming inihanda ang kasakit-sakit na kaparusahan sa mga tao na iyon. Sumalipin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Napag-alaman natin na ang sino mang tao na nakagawa ng kamalian sa loob na siya ay isang jahil o sa loob na siya ay isang mambang, wala pang kaalaman sa kanyang pananampalataya, ito ay pagpapatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pwede sabihin na gagawa ko ng kasalanan ngayon at ipagpapatawad ko ito mamaya. Hingi ako ng kapatawaran na may sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada la yajuzu abada. Kahit kailan iyon ay hindi tatanggapin. Alam mo na iyon ay masama, subalit ito pa rin ay iyong ginagawa. So yun ay walang silbi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong silbi ng paghihingi ng kapatawaran? Kung ikaw mismo sa iyong sarili ay nakakaalam, batid mo sa iyong sarili na ang gawain na iyon ay labag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So isa sa mga kondisyones na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin malaman ay dapat hindi pa dumating ang araw ng paghukom o hindi pa dumarating ang kamatayan, ay dapat nakahingi na tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jal yaqbalu tawbat al-'abdi ma lam yughargir. Ay ma lam yughargir an tablughu ruhuhu hulqumah. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang tinatanggap ang pagbabalik loob ng isang alipin ma lam yughargir, habang hindi pa ito naghihingalo. Ibig sabihin, ang yughargir an tablughu ay tablughu ruhuhu hulqumah. Yung kanyang ruh ay umabot na sa kanyang lalamunan. So kapag iyon ay nangyari, kapag nangyari ang bagay na iyon, at sasabihin mo, Ya Allah, ngayon malapit na akong lagutan ng hininga, ngayon ang aking kaluluwa ay nasa aking lalamunan na, ako ngayon ay mababalik loob. Fa wallahi thumma wallah, hindi patatawarin, hindi tatanggapin sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kapatawaran. At yun ay pinatutunayan ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ay hindi isang sabi-sabi lang. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagsabi. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang inilalatag ang kanyang mga kamay bil-layli, sa gabi, liyatuba musii'un nahar, upang tanggapin ang pagbabalik loob ng mga tao na nakagawa sa kanyang kasalanan sa loob ng araw. So Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang inilalatag ang kanyang mga kamay sa gabi upang tanggapin ang pagbabalik loob ng alipin mula sa mga kasamaan, mula sa mga paglabag na kanyang nagawa sa araw. At ngayon din naman sa gabi, na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yabsutu yadahu fil nahar liyatuba musii'ul layl. At ang nilalatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kamay sa araw upang tanggapin ang mga pagbabalik loob ng mga tao na kagawa ng kasalanan sa gabi. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hanggang sumikat ang araw sa nilulubugan nito. So yun, ang isa sa tanda
ng pagkagunaw ng mundo. Isa sa tanda ng pagkagunaw ng mundo na ang araw ay sisikat sa kanyang nilulubugan. At sa oras din na yaon, ang lahat ng gawain ay magwawakas. Hindi natatanggapin. At sa oras na yaon, ang iyong pagpapatawad, kung ikaw ay naabutan ng pagsikat ng araw sa kanyang nilulubugan, ay hindi na patatawarin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Hihintay pa ba natin na yung kamatayan ay darating? Yung si malakal mo tatatok sa ating pintuan? Yung si malakal mo tatawag sa ating mga magagalang cellphone? O yung si malakal mo susunod tayo ng limusin? Huwag natin hantayin. Huwag natin hintayin na humingi tayo ng kapatawaran ay yung nasa harapan na natin ang tawag na kamatayan. Qul inna al-mawta alladhi tafirruna minhu mulaqikum. Katotohanan, sa kamatayan na inyong tinatakasan ay inyong masusumpungan. At kung gano'ng kalakas ang tren, ganun din naman kalakas ang lakad mo. Kung gano'ng kalakas ang rocket, ganun din kalakas ang lakad mo. So si malakal mo, kung gano'ng kalakas ang pagtakas mo sa kanya, ganun din kalakas ang pagsalubong niya sa iyo. Si malakal mo nawala sa likuran. Si malakal mo ay nasa iyong harapan. Kaya hindi mo siya matatakasan. Hindi ka pwede makipaglaro sa kanya ng taguan. Hindi mo pwede sabihin, mamaya na yung malakal mo. Bibira ka na 10. Bago mo ako hanapin. Magtatawagan muna ako. Hanapin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kamatayan ay biglaan. Ang kamatayan ay biglaan. So huwag mong hintayin. Humingi tayo ng kapatawaran. Lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan na kung saan ipinanawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran, na kung saan nandito ang Laylatul Qadr. Buwan ng Ramadan. Sumangalip ng Allah subhanahu wa ta'ala, nantahiz al-khubsa. Ha? Ito ay malaking chance sa atin kung magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang hadith na nagpapatunay ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha, taba Allahu alayhi. Sabi ng Propeta Muhammad, man taba, sino ang nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala qabla an tatlu ash-shams, bago sumikat ang araw min maghribiha sa kanyang nilulubugan, taba Allahu alayhi, ay ipagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya anuman ang kanyang mga nagawa, anuman ang mga kasalanan, anuman ang mga paglabag na kanyang nagawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumalip ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalaman natin na ang tinatawag na pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang gawain na obligado. Hindi lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nag-utos sa atin. Bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo, tubu ila Allah tawbatan nasuha. Magbalik loob kayo sa inyong Panginoon. Magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob. Mahalingin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon, bago ang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang hadith napapatungkol sa tao na kung saan kumitil ng isang daang buhay. Kumitil ng isang daang buhay ng tao. Ang tao na yaon ay kumitil ng isang daang buhay. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, bago pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang tao na kung saan walang kabutihan na nagawa, na kung saan tumitin ng siyangkot na siya na buhay ng tao. Subalit, siya ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay gusto magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naghahanap siya ng paraan papaano ipagpapatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung
sa lugar na ito. Sino ang pinakamatalino? Ang sabi ng mga tao, itinuro siya sa isang pare. Itinuro siya sa isang pare. So ang ginawa niya, pinuntahan niya ang pare upang malaman kung tatanggapin ba ang kanyang pagbabalik loob, upang malaman kung paano tatanggapin, anong paraan na tatanggapin ang kanyang pagbabalik loob. So pumunta siya sa pare na yun. Tinanong niya yung pare, pare, nakapatay ko ng isang siya na po siya na mga ito. Ipagpapatawag sa akin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng pare, alarahin, la, hindi. Paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung paghihirap sa patawaran? Gayong tumitil ka ng 99 na buhay ng tao. Hindi yung tatanggapin. So negative ang tugon ng pare. Okay, hindi tatanggapin ang aking pagiging ng kapatawaran, papatay na lang kita. So ano nangyari? 99 plus 1, 100. Allahul musta'an. Kumikil siya ng isang daang buhay ng tao. Na alam natin na ang pagkikil sa buhay ng tao ay isa sa pinakamalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sunod sa tinatawag na shirk, tatlong nafs. Ano kaya yun? Pumatay ng isang daang buhay ng tao. Subalit kapag ang isang tao ay talagang naghahangad ng isang bagay, talagang gagawa siya ng paraan, paano niya ito mahanap? So ang tao na ito ay gustong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit nakapatay siya ng isang daan, nagbabalik loob pa rin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So anong ginawa niya? Nagtanong naman siya, sino pa ang pinakamatalino sa balat ng lupa? At itinuro siya sa isang alim, sa isang taong may kaalaman. So ng panahon na yun, pinuntahan niya agad. Dito siya pumunta. Ang sabi niya, katotohanan sa akin ay nakapatay ng isang daang buhay ng tao. Papatawarin ko ba ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ng alim, at ano ang namamagitan? Ha? At ano ang namamagitan sa iyo at sa pagiging ng kapatawaran? Kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang pinapatawad ang lahat ng kasalanan. So wala nang namamagitan. Ang kanya sabi, pumunta ka sa lugar na iyon. Pumunta ka sa lugar na iyon na kung saan mayroong mga tao doon na sumasama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumama ka sa kanila at maging isa ka sa kanila na sumasama sa Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kang babalik sa lugar na ito. Sa lugar na iyong pinagalingan sapagkat ito ay lupain na kasamaan na kung saan dito ka pumatay ng isang daang buhay ng tao. So ang kanya ginawa, okay, nag-impake siya. Handa na siya na pumunta sa lugar na iyon. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng daan, dumating si Malakal Maut at binawian siya ng buhay. Hindi siya dumating sa lugar na kanyang pupuntahan. Binawian siya ng buhay. Allahu Akbar. Anong sunod na mga nangyari? Dumating ang dalawang amang malaikat. Malaikatul Adhab o Malaikatul Rahmah. Yung mga anghel ng awa at mga anghel ng parusa. Nag-aagawan. Ang sabi ng anghel ng awa, ang tao na ito ay dumating ng may pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako ang nilalapat na kumuha sa kanya. Ang sabi naman ng anghel ng parusa, hindi. Dapat sa akin yan. Dapat sa akin yan. Kasi wala siyang nagawang kabutihan. So, nagkaroon ng argumento sa pagitan ng anghel ng parusa at anghel ng awa. So, ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala siya ng isang anghel na pinagbalatgyo upang maging taga-judge, taga-husga sa pagitan ng dalawa. So, ang sabi niya, sukatin niyo yung pinagalingan niya mula sa lugar ng kasamaan at yung lugar na kanyang patutunguhan, yung
ay kanilang sinukat. Alhamdulillah, nang sukatin nila ito ay mas malapit ang tao na yaon sa lugar na kanyang pupuntahan, na kung saan siya ay magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lugar na yaon. At mayroong mga tao na nagsasabi na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lupa ng yung lupa na kanyang pinagalingan mula sa lupain na kasamaan ay umatras. At yung lupain ng kabutihan ay lumapit ng kahit isang dangkal lamang. Kahit isang dangkal. So dahil doon sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagwagi ang mga malaikat ng awa at napasakamay nila ang tao na gustong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala, isang malaking